If anyone enters through me, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. John chapter 10, verse 9. I am the door. I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. I am the door. I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved. In a few minutes, we will share some short lessons, and I hope that you will be with me. Sister Richelle from Japan, Raquel, Pastor Frank. Kumbati lang taan Pastor Frank. Tayo mahimo na parisulod sa office. Praise God. God bless po sa lahat ng nag-aabang ngayon sa ating live discussion, short encouragement and short messages. Praise God. At salamat sa maraming mga nananalangin. Salamat din sa mga kapatirang nag-drop dito at nag-iwan ng mga pagkain, prutas, blessing at kasama na ang mas habang sila ay naghahatid ng kanilang support para sa gawain. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hello, Fly High. Buti may kingdom ka na dyan sa Binangunan. Sister Charity Ubamen, Sister Ann Longlap, Sister Ate Libby Magno. Praise God. God bless Ate Libby. Samahan mo ako sa maikling sandali. Praise God. Saksak sinagol ni. Kay naidaghang Ilocana pod nga naminaw. Luna po yung mga Amerikanong naminaw. Pastor Celso. Praise God. Thank you for watching, and in just a very short time we will discuss this episode 3 entitled Godly Chaos. Okay? Godly Chaos na hinon. Godly Chances. Godly Chances, mga kapatid. So bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin at hinihiling ko ang lahat dahil nandyan naman kayo sa loob ng bahay. Nakarating na ba ang 5,000 na binigay ni Digong? Siguro hindi pa. Excited na kayo. Pastor Mandy Perez is watching with us. Praise God. Thank you, sir. Praise God. Hope that everything is fine. Praise God. Hallelujah. And we will go to prayer. Praise God. And we will pray that the Lord would guide us and lead us in this very short encouragement. Heavenly Father, we thank you, Lord, of your mercy. Thank you so much, God, of your favor. Hallelujah. And we believe this is the way in this modern time to reach our brethren, our friends, and the people around the world. Praise God. At salamat, Panginoon, patnubayan mo kami, ang iyong Espiritu ang siyang mangungusap, lalo na sa mga nag-aantay, Panginoon. Hallelujah. Sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga boarding house, at sa aming mga kapatiran na mga OFW nandito sa Hong Kong, Macau, praise God, at sa lahat ng nasa labas ng bansa ng Pilipinas. Lord, gabayan mo kami at mangusap ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin, bautismado man sa iyong pangalan o hindi pa. God, I'm looking forward, O God, for the great revival and victory, praise God, through this medium of communication. Thank you so much, Father. We ask this in the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise God. So maraming na nunood na sa atin, umaabot na tayo ng 35 and counting. Praise God, dahil ang iba ay nagre-ready pa, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Si Sister Danilyn Kikoy, praise God. Arjun Puentes, Ate Miriam, kumusta ka dyan? Pastor Jonathan Dolorito, ang pinakagwapong pastor dyan sa Luzon. Pastor, God bless you, Pastor. Praise God. So, wag bumitaw hanggang sa huli dahil napakaganda po ito, mga kapatid, na lesson, and hopefully, praise God, the Lord will speak through you habang nandito tayo ngayon sa lockdown. Nandito tayo, mga kapatid, sa isang panahon na
Parang nanibago tayo mga kapatid, di po ba? Parang nanibago tayo dahil parang kakaiba talaga mga kapatid ang mga pangyayari sa mundong ito. Praise God. So, pinapaabot ko po mga kapatid ang greetings mula po sa pastors and staff dito sa New Life Fellowship. Hallelujah. At sa aming mga kasamang mga pastor, Pastor George, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, dyan sa Jeddah. Pastor, God bless you, Pastor. Praise God. Hallelujah. Thank you for your prayers. Sa ating mga kapatiran sa New Life, Sister Mila Ubamin, Sister Elsie Pasio is watching with us. Praise God. Pataas na ng pataas at padami na ng padami mga kapatid ang mga nanonood sa atin. Ang hinihiling ko lang sa inyo, just 30 minutes mga kapatid na atin pong sabayan. Praise God itong lesson na ito. Kahapon po may tumawag po sa akin, may nag-PM po sa akin mga kapatid na inaabangan po nila ito. Praise God dahil gusto nilang magpabautismo, maintindihan nila din ang bautismo sa pangalan ni Jesus. So pray with me, praise God, in this particular lesson na ito po ay mangungusap sa kanilang bawat puso. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Masyadong malakas ang ating sounds. Okay. Praise God. Magbasa lang po ako mga kapatid ng dalawang parte ng New Testament. Praise God. Dito sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 3, ito po ang sinabi ng Bible. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Okay? Lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape? Okay? If we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them who heard Him. Praise God. So napakaganda po mga kapatid ang scripture na ating binabasa. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Pastor Jerry, God bless Pastor Jerry. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos, sapagkat kung ang ipinangungusap na salita sa pamagitan ng mga anghel, okay, ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa ng kabayaran, paanong makatatanan tayo? Unsaon man nato pagkaikyas, no? Kung dili kita manumbaling nining maong dakong kaluwasan. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon? So ang Panginoon mismo ang nangungusap nito. Nung una ay pinatunayan sa atin sa pamagitan ng mga nakarinig. Praise God. I will bring to you a very simple exhortation and encouragement this afternoon entitled Godly Chances. Okay? Godly Chances. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Praise God. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. Praise God. Godly chances means it is a divinely appointed opportunities. I repeat it again. You can write it down in your notes. It is a divinely appointed opportunities or heavenly influence for an open door for you. That's what I called favor for the season. Ang buhay po natin ay maraming mga seasons, but there is a favor for the season that comes from the Lord. So what is this godly chances all about? The word chance, according to Cambridge Dictionary, it gives a meaning like this. It is an occasion that allows something to be done. Okay? Yan po ang salitang chance. An occasion that allows something to be done. Or the level of possibility that something will happen. Praise God. So, in this particular season, that our humanity, the whole humanity is experiencing this unknown. I say it unknown kasi hindi po natin talaga alam kung anong ending nito mga kapatid. Only God knows. But is this a chance? Is this a godly chance for someone to repent?
Is this a godly opportunity or a divinely appointed opportunity for someone to change his behavior? Baka ito na po, mga kapatid, ang open door ng Diyos sa lahat ng mga tao na nauuhaw sa salita niya, praise God, na masumpungan nila ang salita ng Diyos. Could this be an occasion that something to be done in every person above and who lived in this world? Could this be a godly chance for someone to offer a sincere worship? Could this be a godly chance or an heavenly influence, praise God, or an open door, praise God, for someone who is an apostolic in belief but lack in prayer? Okay? Could this be an open door to live a holy life? Could this be a day? Ito na ba po, mga kapatid, ang okasyon para ang bawat isa sa atin po ay magbulay-bulay, mga kapatid? Hallelujah. Could this be a favor for us for this season? Ito po, mga kapatid, ang mga kahulugan sa tinatawag at ginawa kong title na Godly Chances. Paul wrote in the book of Hebrews, how shall we escape if we neglect? Itong chance na ito, itong one chance na ito, praise God, itong okasyon na ito, praise God, that allows you to do something, praise God, and it will be done with the favor and with the help of God. Okay? Bago ko, mga kapatid, i-share ang isang biblical character na sinasabi ko sa inyo kahapon na atin pong pag-aralang mabuti, ito po si Cornelius sa Acts chapter 10. Pero meron pong 4, mga kapatid, na isisira. There are 4 things that I'm going to discuss in that particular story. Number 1, godly chances or godly open door or divine appointed opportunity, it involves warning from God. Tandaan nyo yung mabuti yan. Okay? Sulat na sa inyong mga notebook at papel dyan. Okay? It involves warning from God. Pangalawa, second, it involves ways that is impossible for human to accomplish. Okay? Pangatlo, it involves a message. And of course, a messenger, whether a man or angelic being. At ang pang-apat, it involves a decision. And that decision, praise God, will determine whether that chances or that open door is useful for you or not. When you are going to neglect that chance or if you are going to receive the chance that God has given you. Hallelujah. Yun po, mga kapatid, ang mga skeletal points na i-share ko sa inyo, mga kapatid. Praise God. At backupan ko, mga kapatid, ito ng istorya sa Acts chapter 10 sa buhay po ni Cornelio. Praise God. So, andyan lang kayo, mga kapatid. Praise God, you can share this and be in prayer dahil may mga unbeliever na nakikinig ngayon sa akin dahil request nila na maintindihan nila ang kaligtasan, ang bautismo. So if you are baptized in the name of Jesus, filled with the Holy Ghost, watching with me right now, all I ask is, praise God, in prayer, praise God. Because I believe that this medium of communication, God allows this, praise God, to reach those unreachables. Okay? Praise God. Sa Acts chapter 10, mga kapatid, meron pong istorya dito patungkol, mga kapatid, sa isang, sabihin nating prominenteng tao. Praise God, sa time ng mga apostoles. Ang pangalan po niya ay si Cornelius. At very well known po sa ating mga Christians ang istoryang ito dahil palagi itong pinipreach, palagi itong naririnig natin. Praise God. Pero sa mga hindi palaging nagbabasa ng Bible, maaring ang istoryang ito ay parang bago sa kanila. Hindi nila alam ang istoryang ito. But let me repeat and read all these verses and then tapos na po tayo, mga kapatid, sa ating lesson. There was a certain man in Caesarea called Cornelius. Okay? May isang lalaki nga sa Caesarea nagngangalang Cornelio.
centurion sa pulutong na tinatawag na pulutong ng Italiano. Centurion of the band called the Italian band. Okay? A devout man. Tingnan po natin mga kapatid ang description ni Luke, kasi si Lucas po ang writer ng Book of Acts, sa taong ito. Praise God. A devout man, one that feared God with all his house, which gave much alms unto the people and prayed to God always. Now, if we are going to try to match ourselves to the religiosity of this person, parang talo tayo ni Cornelius mga kapatid. Pakinggan niyo akong mabuti. Sabi ng Biblia, isang taong masipag sa kabanalan. Marami pa tayo mga kapatid, minsan member sa church, praise God, hallelujah, hindi pa namuhay sa kabanalan. Alam po natin na kung nandyan ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kabanalan. Praise God. Hallelujah. At ang taong ito ay matakutin sa Diyos. Okay? He has fear with God. At maliban pa dyan, nadala niya ang kanyang buong pamilya, praise God, buong sambahayan, mga kapatid, matatakutin sila sa Diyos. Pangatlo, naglimos ng marami sa mga tao. Kumbaga sa ating modernong panahon, he gave a lot in charity works. Okay? At ang panghuli mga kapatid na parang minsan mapapahiya tayo mga kapatid, hallelujah, laging nanalangin sa Diyos. At alam ko, lagi tayong nanalangin sa Diyos. Praise God. Pero itong si Cornelio, parang kaugalian niya, 3 o'clock ng hapon o kaya buong pamilya niya ay nananalangin sa Diyos. Ulitin ko po, si Cornelius, isang devout man, masipag sa kabanalan, devout man, one that feared God with all his house, which gives much alms to the people and prayed to God always. Praise God. Tingnan natin mga kapatid, ang mga taong mabait, ang mga taong may respeto sa Diyos, God will always gives away, mga kapatid. Merong mga tinatawag po nating mga opportunities na ibibigay ang Diyos para makumpleto po ang kanilang kaligtasan. Praise God. So, sa mga nakikinig ngayon, kung meron kayong relihiyon ngayon, praise God, dibuto ka sa reliyon mo, may takot ka sa Diyos, gumagawa ka ng mabuti, nanalangin ka palagi. Wag kang bumitaw sa ating lesson dahil sa bandang huli nito, atin pong makikita na hindi pa po sapat pala itong 4 na ito, mga kapatid, sa buhay ni Cornelio. So, bilisan po natin, sabi ng Biblia, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras sa 9 ng araw. Praise God. 9th hour of the day, alas 3 ng hapon. Kasi yun po mga kapatid ang bilangan ng oras ng mga Hudyo. Ang alas 7 kasi ng Hudyo, alas 7 ng umaga, yun ang first hour. Alas 9, yun ang third hour. Alas 12 ng tanghali, yun ang 6th hour. 9th hour, alas 3. So 12th hour, alas 6 na ng hapon o alas 6 ng gabi. Kaya pag sinabing 11th hour, alas 5 ng hapon yun. Patapos na po ang trabaho. Kaya palaging naririnig, pumunta ka dito, 11th hour na. Ibig sabihin, patapos na po sa araw. Kaya yun po ang style ng bilangan ng oras doon sa Israel sa panahon, mga kapatid, ng ating Panginoon. Praise God. So nakakita siya, mga kapatid, ng vision. At sa oras na yon, ang isang anghel ng Diyos lumapit sa kanya. At sinabi, Cornelius. Tinawag siya, mga kapatid, ng anghel. Praise God. And when he looked on him, he was afraid. Kasi wala pa pong record sa Bible na tao o biblical character na hindi natatakot pag nakakita ng anghel. Praise God. Siyempre, mga kapatid, sa stature pa naman ng anghel at sa kuminkinang-kinang siguro na damit ng anghel, ay sino bang hindi matatakot? Praise God. So, natatakot din si Cornelio. Pero sundalo si Cornelio, kapitan siya ng mga sundalo. Natatakot si Cornelio nung tinawag siya ng anghel na Cornelius. He was afraid. At ang sagot niya, "What is it, Lord?" Ano ba yan? Anong pakay mo, Panginoon? And he said unto him, "Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God." Okay? Sabi ng anghel, praise God. At ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang sa isang alaala sa harapan ng Diyos. And sabi ng anghel, "Now send men to Joppa and call for one Simon whose surname is Peter." Inutusan siya ng anghel, mga kapatid, na okay, magpadala ka ng mga bodyguard mo, mga sundalo mo, mga kasama mo, doon sa Joppa at pick upin mo doon si Simon
na ngalang Pedro. Mga kapatid, it was a great opportunity for me. Nakapunta ako ng Japan noong last August doon sa Tel Aviv. Ito po ay baybaying bahagi, mga kapatid. Makikita mo yung Mediterranean Sea. Napakagandang lugar po, mga kapatid. So si Pedro, nakatira doon sa bahay ni Simon, praise God, Simon the Tanner, na malapit lang sa dagat. And when the angel which speak unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, the both soldier of them that waited on him continually. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. Okay? So sa madaling salita, sabi ng anghel, kunin mo si Pedro doon sa Joppa, at pinadala, mga kapatid, ni Cornelio ang dalawang sundalo para pick upin nila si Pedro sa Joppa. So kinabukasan, mga kapatid, praise God, as they went on their journey, at malapit na sila sa Joppa, ito namang si Pedro, praise God, sabi ng Bible, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. So alas 12 ng tanghali, umakyat si Pedro doon sa rooftop ng kanyang bahay para manalangin. Okay? Praise God. Ang sabi ng Biblia sa verse 10, he became very hungry. Okay? Alas 12 na kasi, tanghali na, lunchtime na. And would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. So habang nag-aantay si Pedro, mga kapatid, sa lunch, siguro may nagluluto sa baba, naamoy na niya, mga kapatid, ang masarap, mga kapatid, na chicken adobo siguro, mga kapatid. Praise God. O inihaw na isda. Mas lalong nagutom si Pedro. At ang sabi ng Biblia, he fell into a trance. Vision, mga kapatid. Praise God. At sa vision niya, sabi po dito, he saw heaven open and a certain vessel descending unto him as it had been a great ship knit for 4 corners and let down to the earth. Nakita niya, mga kapatid. Praise God. Gutom na gutom siya at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisid lang bumababa gaya ng isang malapad na kumot. Yan ang sabi ng Bible. Na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa at palapit na palapit sa kanya. Na doon naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na mga paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro. Magpatay ka at kumain. Mag-ihaw ka dyan, Pedro. Mag-barbecue ka dyan, Pedro. Dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Sapagkat kailanmay, hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumat-dumal. Kasi itong mga Hudyo, kasi mga kapatid, meron kasi silang dietary laws sa panahon ni Moses na hindi nila pwedeng kainin kasi mayroon silang kosher and non-kosher food. Okay? Hindi nila pwedeng kainin ang isda na walang kaliskis. Hindi nila pwedeng kainin yung mga shrimps. Hindi nila pwedeng kainin ang baboy. Okay? So, sabi ni Pedro, yung lahat ng mga nakita ko, Panginoon, sa loob ng kumot na binababa mula sa langit, nandun ang lahat ng mga uri ng hayop na karumal-dumal at marumi. Tingnan nyo, karumal-dumal at marumi. Okay. Praise God. Datapot, nang dumating sa kanya ang isang tinig, praise God, na kumain ka, Pedro, datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat hindi pa ako nakatikim, hindi pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At nang muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, praise God, hanggang sa ikatlo, sinabi ng tinig, mga kapatid, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ulitin ko po, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Alam ng Diyos kung sino ang tatawagin niya. Alam ng Diyos, mga kapatid, races and colors, praise God, without borders, mga kapatid, without race and color. Alam niya, mga kapatid, praise God, sa mga bansa ng mga hintil na may takot sa Diyos, gumawa ng mabuti, mga kapatid. Dahil gumagawa ang Diyos, mga kapatid, ng chance na sila'y makalapit sa Kanya. So sabi ng Diyos kay Pedro, huwag mong tawaging marumi, ang nilinis ko na. At ito'y nangyari nga sa ikatlong panahon, mga kapatid. At pagdakay, binatak sa langit ang sisidlan. So pagkatapos nakita ni Pedro ito at narinig, kung sa Bisaya, pagihulbot ang maong sudlanan, pabalik sa langit. Binatak, mga kapatid, yung kumot na yun na may lamang maraming mga karumal-dumal at maruming hayop, binalik doon sa langit. Hindi naintindihan ni Pedro kung anong meaning kaya noon. No. Samantalang nagtitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, pinagbulay-bulayan ni Pedro, ano kaya ang ibig sabihin noon, ha? Kung ano ang kahulugan sa pakitain kanyang nakita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio ng
maipagtanong, ang bahay ni Simon ay nagsitayo sa harapan ng pintuan. Yung mga sundalo na pinadala, mga kapatid, ni Cornelio, nandyan na sa pintuan, mga kapatid, sa bahay ni Simon the Tanner. At kumakatok na sila. Tao po. Praise God. Tao po. Hindi sila magbibigay ng ripak, mga kapatid. Hindi sila magbibigay ng rasyon. Pumunta sila doon para kunin nila si Pedro. Ngayon, praise God, ang sabi ng Espiritu, mga kapatid, praise God, hallelujah. At habang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Datapwat magtindig ka at manaog ka, bumaba ka, sumama ka sa kanila, na huwag kang mag-alinlangan ng anumang, sapagkat sila'y aking sinugo. Si Cornelio ang nagsugo sa mga sundalong yon dahil sa sinabi ng anghel. Pero ang Espiritu, maliwanag na sinabihan, mga kapatid, si Pedro, huwag kang mag-alinlangan, sumama ka sa 3 sundalong ito. Praise God, dahil ako mismo ang nagsugo sa kanila. Hallelujah. At nang pinanaog ni Pedro ang mga tao at sinabi, narito ako, at ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang dahilan ng inyong ipinarito? Ano ba ang pakay? Bakit kayo napunta dito? Kaya itong 3 sundalong ito, mga kapatid, sinasabi na sa kanila. Nagtestify na itong 3 sundalo. Ito po ang mission kasi namin, Brad, kung bakit pinapunta kami ni Kapitan Cornelio. Sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid, matakutin sa Diyos, ay may mabuting patutuo ng buong bansa ng mga Hudyo. Just imagine this, from the mouth of his loyal bodyguard, they testify into Peter that this Cornelio have a good report, have a good testimony. Hindi siya corrupt, hindi siya kurakot, mga kapatid. Okay? Praise God. Kung ano yung sinabi, mga kapatid, ng national government na ipamahagi, pinamahagi niya kaagad. Yan si Cornelio. Maganda ang kanyang record sa buong bansa ng mga Hudyo. Ay pinagpaunawaan ng Diyos. Ito na po yung sinabi ko sa inyo kanina, that divine chances involves warning from God. Anong sinabi, mga kapatid? Praise God, hallelujah, ng verse 22. Basahin ko po, mga kapatid, verse 22. And he said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear words for thee. Praise God. Tandaan po nating mabuti, mga kapatid, na ang divine opportunity, praise God, so that a person, hallelujah, has an occasion that will allow him to do something, praise God, para magawa niya, mga kapatid, ang ipagawa ng Diyos. You need to take heed to the warning from God. Either by angelic form or by a messenger, hallelujah, or the preacher of the gospel. Maaring ang lesson na ito, praise God, is a warning from God. Ako lang ang ginagamit ng Diyos. At kung sino man yung nag-share dyan, nag-watch party dyan, at marami kang kaibigan na nakikinig din, praise God, sa mensaheng ito, it could be a warning from God. Bakit? Dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay matulungin, dahil ikaw, mga kapatid, ay nagpipray, may takot sa Diyos. Pero baka may kulang pa, katulad kay Cornelio, mga kapatid, ang iyong buhay. But just stay on the course. God will make a way para ikaw ay makalapit sa kanyang presensya. Praise God. So the Bible said, hallelujah, it involves warning from God. Kaya mga member ng church, huwag kayong magalit kung matamaan kayo ng mensahe mula sa inyong mga pastor. Bakit? Kamo? Dahil yan ay warning ng Diyos. It's a chance for you to repent. Praise God. Kung pinaalalahanan ka ng Diyos na ibigay ang dapat ibigay, praise God, isuko ang dapat isuko. Praise God, that is a warning from God. That is a godly chance. That is a heavenly opportunity. That, praise God, that occasion will allow you to do something, praise God, para magawa mo yan. Hallelujah, at matutuwa ang ating Panginoon. So, sabi ng anghel, sabi ng 3 sundalo kay Pedro, Brad, sinabi kasi ng anghel, warning daw ito ng Diyos sa kanya. Winarningan ng Diyos si Cornelio. Devoted man, one who feared God with all his household, nagbibigay, nagpray araw-araw.
Tapos winarningan siya ng Diyos. Ikaw, ano kaya? Minsan walang prayer. Marami ang FB kaysa prayer. Marami ang makasanlibutan na gawa, hindi pa natanggal. Tapos, pag natamaan ka sa preacher, nagagalit ka. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, balansihin po natin itong mabuti. Hallelujah! Dahil kung si Cornelio nga ay may takot sa Diyos, praise God, nagbibigay pa, prayerful pa, winarningan siya ng Diyos. Praise God. Dahil gusto ng Diyos makumpleto yung kaligtasan niya. So to make the long story short, mga kapatid, so sumama mga kapatid, sabi ni Pedro, gutom pa ako, wala pa akong lunch. Wala pa akong lunch. Kaya sabi ni Pedro, pumasok kayo dito sa loob, kain na lang tayo dito sa loob. Bukas na tayo pupunta doon sa Caesarea. Praise God. So yun ang sinabi ng verse 23, praise God, na pinapasok ni Pedro yung mga bisita nilang galing sa Caesarea na mga sundalo na miyembro ni Cornelio. And the morrow, kinabukasan, pumasok na sila doon sa Caesarea. Alam nyo ba anong nangyari pagdating nila mga kapatid doon sa bahay ni Cornelio? Pansinin nyo mabuti ha. Praise God. Ang sabi ng Bible, and when they entered into Caesarea, Cornelius waited for them and had called together his kinsmen and near friends. Parang ikaw ngayon, nag-aantay ka mga kapatid sa live streaming na ito. Tapos nag-invite ka pa ng iba. Excited ka ba? Ano kaya i-share? Hindi alam ni Cornelio. Ano kaya sabihin ni Pedro devoted naman ako, nagbibigay naman ako, prayerful naman ako, may takot ako sa Diyos. Ano pa kaya kulang nito? Bakit? Pinadalhan ako ng anghel. Winarningan ako na kailangan kong papuntahin si Pedro dito sa bahay. Kaya meron daw siyang sasabihin sa akin na ikaligtas ng aking buong sambahayan. Okay? Huwag bibitaw. Praise God. Malapit na tayo. Ang sabi ng Biblia, praise God, pagpasok ni Pedro, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worship him. Mga kapatid, dito mo makikita talaga. Relihiyoso talagang taong ito. Pagpasok ni Pedro, nagpatirapa mga kapatid. Sabi ng Bible, sinamba niya si Pedro. Sinamba niya si Pedro. But Peter took him up saying, stand up, for I myself also a man. Hallelujah. Kaya siya, nung pagpasok, pinatuloy sila. At nang, praise God, pagdating doon, pagpasok nila kagad mga kapatid, nag-antay na si Cornelio, na mga kamag-anak niya at mga kaibigan, nangyari nga, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio, nagpatirapa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot, itinindig siya ni Pedro. Kinuha ang kamay mga kapatid ni Cornelio. Sabi ni Pedro, Brad, tumayo ka muna dyan. Anong sabi ni Pedro? Praise God. Ang sabi ni Pedro, magtindig ka. Ako man ay tao rin. Praise God. Kung buhay lang ngayon si Pedro, sa mga tao ngayon mga kapatid na ang kanilang patron ay si Saint Peter at sinasamba ninyo, ina-adore nyo si Saint Peter, nako, pagalitan talaga kayo ni Pedro. Dahil nung buhay pa si Pedro, apostolis mga kapatid ni Kristo, nung sinamba siya ni Cornelio, mga kapatid, pinatayo siya ni Pedro. Ang sabi ni Pedro, wag mo ako sambahin, ako din ay tao. Totoong tao yon. Mas lamang magagalit ang Diyos ngayon kung ginawa na nila si Pedro mula sa kahoy, bato, tanso, bakal at ano pang mga materialis mga kapatid. Ano sabi ng Bible? At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, verse 28, basahin ko sa wikang Ingles, kung may Biblia kayo, sundan niyo ako. And he said unto them, ye know how that it is unlawful. Hindi po naaayon sa batas na ang isang Hudyo, katulad ni Pedro, ay papasok, saan? Sa bahay ng isang hintel. It is against the law of the Jewish faith. Against yun sa Torah, mga kapatid. O against yun sa kanilang batas, mga kapatid ni Moses. Ulitin ko po And he said unto them, ye know how that it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one another nation. But God, listen to me, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, sinabi ko kanina sa introductory that God chances, it involves ways that is impossible for human to accomplish. Kasi kung tao lang,
kung batas lang ang sinunod ni Pedro, hindi siya pwedeng magbisita sa bahay ni Cornelio. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay ng open door, if God will give you a divine appointed opportunity, praise God, hallelujah. What is impossible for man because of law can be accomplished by God. Hallelujah. Praise God. Ayon sa batas natin ngayon sa enhanced community quarantine, hindi pwedeng mag-gather mga kapatid. Hindi pwedeng mag-gather kasi merong social distancing. Pero mga kapatid, praise God, tulad na lang ngayon, tulad na lang ngayon. Ilan ang kasama mo na dito? 148 ang nakikinig ngayon. Mga kapatid, hindi yan pwede sa literal o actual ngayon. Huhulihin tayo ng pulis, kakasuhan tayo. Pero narinig nyo pa rin ang salita ng Diyos. And the Word of God is still talking to you. Could this be, praise God, hallelujah, a divine appointed opportunity for you and me, praise God, to do something, praise God, hallelujah, that God will be glorified. Mga kapatid, hallelujah, kaya sinabi ko sa inyo, sabi ni Pedro, bawal talaga, bawal. Pero kapag ang Diyos ang gumawa ng paraan, if God will make a way, what is impossible for human is possible with Him. It can be accomplished. That is godly chances. Mga kapatid, maraming nakikinig ngayon. Hallelujah. Ang aking kaibigan si Fly High. Hindi ko lang sabihin ang pangalan niya, mga kapatid. Praise God. Marami tayong mga testimonies, mga drug addicts, mga drug pusher, mga kapatid. Hallelujah. At lahat ng katarantaduhan na ginawa ng kanilang buhay. But what happened? God turned their lives into a greatest testimony. Why? There's nothing impossible with God. When God gives an open door. Praise God. Kaya sinabi ko sa inyo, ang mga pangyayaring ito, hallelujah, this is favor of God for the season. Dahil ang iglesia niya, mga kapatid, proprotektahan talaga niya. Praise God. So, go back to my lesson this afternoon. Godly chances. Dalawa na ang ating na-take note, okay? It involves warning from God, and it involves ways that is impossible for human to accomplish. But with God, it can be accomplished. Yung pangatlo, mga kapatid, is it involves a message and a messenger, whether a man or angelic being. Sa istoryang ito, mga kapatid, tuloy tayo. Pumasok si Pedro sa bahay ni Cornelio. Nag-usap-usap sila, mga kapatid. Praise God. At binara ni Pedro si Cornelio. Praise God na, wag mo akong sambahin, ako ay tao lang din. At ngayon, nagtestimony na itong si Cornelio kay Pedro kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Okay? So, ito po ang umpisa sa verse 30. Meron na po tayong 18 verses remaining. Okay? 18 verses remaining. Praise God. Bilisan ko ito dahil short lang ito, mga kapatid. Sinabi po ng Bible, okay? And Cornelius said, 4 days ago, I was fasting until this hour. Si Cornelius sumama sa fasting. 4 na araw na, mga kapatid, sumama si Cornelius sa fasting. At the 9th hour, mga kapatid, last 3, habang siya nanalangin, may anghel, mga kapatid, nagdamit ng very bright clothing and said, Cornelius, thy prayer is heard. Thy alms are had a remembrance in the sight of God. Send therefore to Joppa and call Simon, whose surname is Peter. He lodges in the house of Simon a tanner by the seaside, who when he cometh shall speak unto thee. Immediately, therefore I sent to thee, and has well done that thou art come. Sabi ni Cornelius, salamat na lang na sumama ka. Now therefore are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God. Sabi ni Cornelio, nandito kaming lahat, pati pamilya ko, pati mga kaibigan ko, pati mga kaibig ko, pati yung mga nanonood ng watch party ngayon. Sabi ni Cornelio kay Pedro, nandito kami, ready na kami kung ano ba talaga ang inutos ng Diyos sa iyo. Ready na kami. Hallelujah. So ngayon, pagkatapos na sinabi yan, mga kapatid ni Cornelio, then Peter opened his mouth. Okay? Kung si Pedro ang pinaniwalaan ninyong unang Santo Papa, mga kapatid, pakinggan nyo ngayon ang sinabi ni Apostol Pedro. Okay? Then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Ang akala talaga ni Pedro na Hudyo lang talaga ang paborito ng Diyos. Pero naintindihan ni Pedro, mga kapatid, praise God, sa verse 34 ang sinabi ng Bible. Hallelujah. Binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang nakatalastas ko na, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao.
Sa Dios walay pinalabi, pantay-pantay tang tanan. Praise God, sa atubangan sa Dios. Walang tinatangi ang Diyos na tao. Pero ang sabi ni Pedro, kundi sa bawat bansa, kasama ang Pilipinas diyan. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya. Number 1, siya na may takot sa Kanya. Hindi sinabing siya na may relihiyon. Siya na may takot sa Kanya at gumawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. It is, the Bible said, he that had fear, praise God, and work righteousness is accepted with Him. Oh, bakit minsan tayo hindi natin matanggap yung ibang mga tao, mga kapatid? Tanggapin natin ang lahat ng tao. Kaya nga, sa vision ni Pedro, mga kapatid, na sabi ng Diyos, kumain ka Pedro, mag-ihaw ka, lahat ng klase ng hayop nandyan. Sabi ni Pedro, hey, Pastor, Lord, karumal-dumal, marumi yung hayop na yan. Praise God. Sabi ng Diyos, huwag mong tawaging marumi, huwag mong tawaging karumal-dumal, ang nilinis ko na. Hindi pa nga sila bautismado, hindi pa sila nakalapit, pero nilinis na sila ng Diyos. Meron ng plano ang Diyos sa mga taong ito. Dahil may takot nga sila, una, at gumawa sila ng mabuti. Kaya tinanggap sila ng Diyos. Ngayon, inaantay na lang nila ang preacher, whether an angel will warn them. Actually, mga kapatid, kung may authorization lang ang anghel, mga kapatid, na tapusin niya ang misyon niya kay Cornelius, siya na nagsabi. But we know exactly na hindi pwedeng gawin ito ng anghel. Kaya pinatawag ang pastor, ang apostoles na si Pedro para tapusin ang misyon, para makumpleto ang kaligtasan ni Cornelio. This is a godly chance. Could this chance an opportunity for you who is listening right now? Hallelujah. Could this be your open door to come to the Lord, to believe and to receive the Lord? Praise God. Hallelujah. So tapusin ko, mga kapatid. Sabi ni Pedro, every nation, lahat ng bansa, basta may takot sa Diyos, tanggapin ng Panginoon. Basta gumawa ng mabuti. God will make a way na makalapit sila at makumpleto yung kanilang kaligtasan. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. Look at verse 36. He is Lord of all. Ang ating Panginoon is the Lord of all. Ulitin ko po, Lord of all ang ating Panginoon. Wala na pong ibang Lord. Si Jesus lang po, mga kapatid. Sabi ni Pedro sa verse 37, that word, okay, that word, I say, ye know, which was published throughout all Judea, and began from Galilee, after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses all these things which he did, both in the land of the Jews and Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, not to all people, but unto witnesses chosen before God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead. Sabi ni Pedro, kami ang mga saksi na sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kumain kami, kasama kaming kumain, uminom, at inutusan sila ng Diyos. Verse 42. Pakinggang mabuti. 6 na bersikulo na lang. Okay, wag niyo akong bitawan. 6 na bersikulo na lang. And He commanded us, yung resurrected Christ, okay, yung muling nabuhay na Kristo, inutusan si Pedro at ang lahat ng apostoles. Anong utos? Sabi ni Jesus sa verse 42, He commanded us to preach unto the people. Una, mangaral. Pangalawa, to testify that it is He which was ordained of God to be the judge of the quick and the dead. Okay. Siya ang inordinahan ng Diyos. Praise God, ang Kristo. Praise God, ang siyang judge, mga kapatid, sa buhay at patay, ang ating Panginoon. Doon tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Verse 43, to Him give all the prophets witness that through His name, sabi ni Pedro, ang mga propeta, praise God, hallelujah, sa verse 43, siya ay pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay makakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Ang kapatawaran ng kasalanan ay wala sa sekta at denominasyon. Ang kapatawaran ng kasalanan sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. Praise God. Kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan. I repeat it again. Only through the name of Jesus. Remission of sins
praise God, hallelujah, will be preached, hallelujah, in the name of Jesus. So doon mga kapatid, actually, natapos ang sinabi ni Pedro. Dahil ang nangyari ay ganito. Praise God. While Peter yet speak these words, hindi na sinulat ni Lucas napahinto nga si Pedro eh. Bakit? Dumating ang Holy Ghost. Naka-receive sila ng Holy Ghost. Naka-receive sila ng Holy Spirit. At nag-umpisa silang nag-speak in tongues. Maari ngayon hindi ka naka-receive ng Holy Ghost. At pinakinggan nyo ako. Praise God, hallelujah. Pwede kang maka-receive ng Holy Spirit kung talagang ninanais at gutom at uhawang yung puso, mga kapatid. Praise God, hallelujah. So when Peter yet speak these words, the Holy Ghost come unto them and they began to speak in other language, mga kapatid. At anong nangyari? Nung narinig ito ni Pedro, at alam ni Pedro at sa ibang mga Hudyo na kasama niya na ito talaga ang nangyayari sa atin sa upper room nung una, ito ay Holy Ghost, genuine Holy Ghost ito, hindi ito copycat, hindi ito kopya-kopya, hindi ito bla 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 bla, kundi totoong Holy Ghost. Sinabi na ni Pedro, praise God, hallelujah, verse 46 and 47, sinabi ng Bible, sapagkat nangarinig nilang nangagsalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos, nang magkagayoy sumagot si Pedro. Here we go! Mangyayari bagang hadlangan ang sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong nagsitanggap ng espiritu na gaya na naman natin noon. At inutusan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Wow! Praise God! Hallelujah! Ulitin ko po, mga kapatid. Godly chances involves a message and a messenger, whether a man or an angelic being. The last thing is this. Godly chances involves a decision. Whether you are going to neglect or receive it, it will determine, praise God, hallelujah, that decision will determine whether that open door, whether that chance is useful for you or not. But I believe with all of my heart, that is why Paul said in the book of Hebrews, how shall we escape if we neglect salvation? Praise God. In fact, sinabi mga kapatid ni Apostol Pablo sa taga-Hebreo, sinabi niya, therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the words spoken by angels, did you hear me? If the words spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation? Maaring nagcho-church ka, maaring may takot ka sa Diyos, that's good. Maaring tumutulong ka sa kapwa, that's good. Maaring nagpipray ka palagi, that's good. Pero kung hindi ka pala nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, katulad ni Cornelio, hindi yan sa akin, praise God, you cannot escape the judgment of God. The only way to escape the judgment of God, this is the chance. I repeat it again. Ang Cambridge Dictionary nagsasabi, the word chance means an occasion that allows something to be done. If you have not yet baptized in the water in the name of Jesus, kindly i-PM mo ako. At i-guide ko kayo, kahit malayo kayo, hahanapin ko yung pastor dyan sa Pilipinas na pwedeng mag-ministeryo sa inyo, pwedeng mag-baptize sa inyo sa tubig sa pangalan ni Jesus. That's all, mga kapatid. At tanggapin ninyo ang kaloob ng Diyos na banal na Espiritu. Praise God. This godly chance sa atin namang mga mananampalataya, kapwa ko mananampalataya kay Kristo. Could this godly chance, praise God, hallelujah, could this open door, unappointed opportunities, could this favor of the season, hallelujah, na parang magawa na natin ang pinakasinsirong paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos, mga kapatid, sa mga oras na ito. I felt the presence of the Lord at this time. Because, hallelujah, itong boses ko ngayon at ang salita ng Diyos, hallelujah, na dumadaan sa social media na ito, alam ko may kaluluwang maliligtas. I claim it. Alam ko may kaluluwang maliligtas. Hindi ako magaling na mga ngaral katulad ng iba. I appreciate our leaders. I appreciate, praise God, hallelujah, the godly given talent to them. Praise God, hallelujah. The Lord may bless them and use them. Pero kung ano man ang binigay ng Diyos sa akin, mga kapatid, gagamitin ko ito para sa kaligtasan ng iba. Praise God, hallelujah. Hindi akong tagapaligtas. Ako ay isang mensahero lamang.
praise God, sa salita ng ating Panginoon. And I will tell you, church, with this 154 people joining with us online, praise God, hallelujah. Kung sino man sa inyo ang hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, please consider the story of Cornelius. Praise God, hallelujah. Please consider the story of Cornelius. Dahil paano tayo makatatanan, paano tayo, unsaon man nato pag-ikyas, saon man nato pagpakaikyas sa umalabot nga hukom sa Dios, kung dili kita manumbaling niining maong dakong kaluwasan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Praise God, hallelujah. Og nasayod ko, ang Dios adunay paagi. Praise God, ang Dios adunay pamaagi. Praise God, hallelujah. Kung late na ang inyong pagtanaw ni ini maong live, pwede ninyong i-review o i-share. Praise God, ang Diyos magapanalangin. Bukas mga kapatid, meron na naman tayong short mga kapatid na lesson. At i-announce ko mamaya mga kapatid kung anong lesson ang ating, praise God, tatalakayin mga kapatid. Praise God. Salamat sa lahat ng nakikisama sa akin ngayon. Praise God, hallelujah. Merong awit dito mga kapatid. Hallelujah. Mula sa recording ng ating mga kapatiran sa Taiwan. Praise God. Sa iyong pagbabalik. Praise God. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. We don't know if this is the new normal, O Lord, but we believe this storm will pass. Pagpalain mo, Panginoon, ang aking kapwa kamanggagawa sa Ubasan na nakisama din sa akin ngayon. Pagpalain mo ang lahat ng members ng New Life Fellowship, members ng UPCPI, at lahat ng mga kahit sa mga independent churches, oneness groups who preaches the gospel. Hallelujah. Oh God, I pray that you will also bless them. I'm praying right now for all the doctors, nurses, and frontliners who are baptized in the name of Jesus, that your favor will be upon them, your protection will be upon them. Bless, hallelujah, every families. Hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga senior citizens, hallelujah, na mga bautismado sa iyong pangalan, O Diyos. Bigyan mo sila ng strong immune system at supply, Panginoon, hallelujah, na nanggagaling sa iyo. Alam namin na hindi yan nauubos. Salamat, Panginoon. Ikaw isang milagrosong Panginoon, and we put our trust in you. Pagpalain mo ang aking mga opisyal na nakakataas sa akin. Hallelujah. Give them wisdom. Hallelujah. And leading of your spirit is the most important. Thank you so much, Lord. In the name of Jesus, I declare blessings sa lahat ng mga nakikinig. Praise God. Hallelujah. At huwag munang bitawan, mga kapatid. I-greet po natin, Sister Marisa Basenti. Hallelujah. Ang lahat ng nasa Iligan, Sister Liti. Praise God. Pastor Joel sa Israel. Keep safe, Pastor Joel. Sister Raquel, mga kapatid, sa Putan. Hallelujah. Pastor John Pino sa Midsalip. Sister Gerlinda Palasan. Hallelujah. Sister Giselle Valdez. Brother Recollado. Bumbo Recollado, ang aking matalik na kaibigan. Praise God. Nahurot na ba ang imong baligya diha nga mga gulay? Brother GC, praise God sa Macau. Praise God. Macau? Hindi. Sa Japan. Praise God. Sister Del, Sister Sikina Conchita, Sister Dalia, Sister Connie. Praise God. Brother Radmar, Sister Connie Alegre. Hallelujah. God bless. Sister Ronalyn, Sister Inday Adarna Gabing, Sister Ruth, nasa US, Cape St. John. Ang aking mga classmates sa Bible School. Sister Jane, Pastor Alan, Brother Ili Mamulo, Pastor Erwin, Brother Pastor Gams Gamayon. Hindi ko na kayo mapalam. Pastor Don, Roy Tan. Praise God. God bless you. Sister May sa Norway. Norway ka ba, Sister May? Praise God. Hallelujah. Sister Nobelin, Sister Rinalyn. Praise God. Brother Chris, Pastor Danny Pilicano, Sister Marilu. God bless. Brother Ben Mil. God bless. Sister Erlinda. Praise God. God bless you. Pastor John Ibalan. Alam ko, lonely ka ngayon. Mas ganda, punta ka na lang ng Canada. O pick upin mo si Mrs. doon. God bless. Hallelujah. Brother Jason Shitan. God bless you, Brother Jason. At sa lahat ng mga hindi ko na mabasa, dami mga kapatid. Grabe naghana. Ikapoy na mong scroll.
Salamat sa inyong pagpakiguban. Ang Dios magapanalangin ni anata nagapuyo ning naghinapos nga mga adlaw sa lahat nga mga Bisaya nga nasa Bohol, Cebu, Mindanao, Caraga District, Pastor Rick Casimiro, praise God, Pastor Jerry Marimon sa Southeastern Mindanao, si Pastor Rumi Nabalio sa Turel, God bless Pastor, akong teacher sa Bible School, Pastor Efren Graelios, praise God, Sir Rio, Pastor Mario Magno, praise God, hallelujah, Pastor Jusin sa Bayugan, Pastor Pat sa Bayugan, God bless, praise God, hallelujah. Pastor Roger Viles, thank you Pastor Roger, you are such an inspiration. Pinakinggan ko yung lesson mo kagabi patungkol sa bautismo at sa bautismo ng Espiritu. Maraming salamat, marami akong nakukuha, praise God. At sa lahat ng member ng New Life Fellowship, God bless you. Ayusin nyo ang pagluluto dyan para makakain naman kayo, praise God. Habang nagluluto, kumain na lang, okay? Basta walang kamera. God bless you, praise God. At salamat sa mga dumaan dito, nag-iwan ng mga prutas at pagkain, mga kapatid, habang sila po ay naghahatid ng kanilang blessing dito sa church. Bukas ay holiday po dito sa Hong Kong, statutory holiday. Kung kayo po ay makalabas, ay huwag kayong sama-samang pumasok sa church, ha? Maybe 2 by 2. Praise God, habang ibibigay ninyo mga kapatid, hallelujah, ang iyong givings kay Sister Marisa. God bless, hallelujah, God bless. Maraming salamat. Bukas po, mga kapatid, ating itutuloy ang ating mga short encouragement. Iwan ko kung short ba yun, basta parang napahaba. Wala kasi akong orasan dito. Praise God, at least sinasamahan niyo ako. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. So atin pakinggan po. He is the door. He is the door. Hallelujah. He shall be saved, and shall go in and out and find pasture. John chapter 10, verse 9. I am the door. Jesus is the door. I am the door. Hallelujah. God bless. Bye-bye. Bukas alas 2 na naman mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pwede kayong mag-PM sa akin ng mga subjects mga kapatid at mga tanong, mga prayer request. Puslan man nga nakulong ta dire. Puslan man nga naaratas balay. Praise God. So, pahimuslan nato ning mong higayon. In season or out of season. Let's preach and share. Pastor Rumi Pistanyo. Praise God. Hallelujah. Og sa makilala. Praise God. Hallelujah. Pastor natin sa makilala mga kapatid. Pastor Danny Usumo. Sister Marivic. God bless. He shall go in and out, in and out. Praise God. Parang umaabot na po ng 50,000 ang patay sa buong mundo mga kapatid. Hindi na po nila maintindihan kung anong gagawin. Pero salamat, may salita ng Diyos na palaging nag-i-encourage sa atin. Jesus is the door. Sa pamagitan ng bautismo, ikaw ay makapasok. Hindi relihiyon ang mapasukan mo, kundi ang kaharian ng Diyos. Praise God. Hallelujah. God bless Sister May. Keep safe. Alagaan mo yung baby. Okay. He shall go in and out. Praise God. Okay, regards din po sa ating mga kapatiran dyan sa Toronto. Dyan sa Toronto, maraming salamat. Sister Minda sa Nasipit. Pastor Loloy Alcantara, mga Alcantara sisters and brothers. Cha-cha, Dundon, G-Boy. Congratulations, G-Boy. Ikasal na di ay ka atong Monday. Enjoy your honeymoon during coronavirus. Okay? Sa COVID-19. Tago ka lang sa kwarto. Praise God. Okay. Hallelujah. Sister Rapas sa Macau. God bless. Nag-text na ang akong asawa na ako no'y pagkaon sa balay. Salamat sa akong asawa nga gwapa, buutan. Praise God. O mainampuon sa kanunay. Smiling pagyod. Bonus na mga igsoon. Praise God. Pastor Calmi Rosal. Pastor Benji Terrible. God bless. Praise God. Pastor Willie Mahadukon, God bless. Praise God, hallelujah. Maraming salamat mga kapatid. At dyan lang po tayo nagtapos. Praise God. Bye-bye. Ingat. Ay kumpiyansa. Ampo kanunay.